para hindi na maulit ang nangyaring pagpatay kina Renren de la Viga at Fabio Norberte Jr. na pag-usapan sa House Committee on Transportation ang posibleng pagpapasuot ng body cams sa mga motorcycle taxi rider. Kung kaya pong i-provide ng kanilang operator na may body cam din. Para malaking bagay po yun, sir, na deterrent sa na alam natin na lahat ng riders, meron siyang monitoring ng camera. Dagdag ito sa mga inirerekomenda ng ilang MC taxi companies at ng One Rider Party List sa LTFRB gaya ng passenger verification sa apps. Ayon sa LTFRB, may binabalangkas na silang circular para sa iba't ibang hakbang upang gawing mas ligtas ang biyahe ng mga rider. Because of our meeting, Mr. Chair, nag-draft po kami ng mandatory know your customer verification of passengers by all TNCs. Ito po yung mga four wheels and MTPPs. Ang nakasaad po dito, yung atin po mga pasahero ay kailangan po nilang gumawa ng account, mag-submit ng government ID at magkaroon po ng real-time facial verification po bago po sila makagawa ng account doon sa platform na iyon. At nilalagay din po natin dito na kapag yung booking po na matatanggap ng ating pong riders ay hindi po verified, pwede po niya itong hindi tanggapin or i-cancela without any penalties on our part. Maganda po ito na meron na tayong memorandum circular, pero I think we have to make it very clear na po yung policies on safety nila. Sa pilot study, kahit sino lang makakapag-book, mag-register number, parang wala nga pong email na hinihingi. In the case na nangyayari, at least maging deterrent po yun, di ba? Kung may identification, kung alam nilang nasa booking nila, nandun yung ID nila. Paiigtingin din ang police visibility, lalo na sa mga lugar na delikado. Pag sa certain na area, alam mong dangerous, possible po kaya, sir, mag-assign tayo ng police visibility doon? O kung hindi, ay mag-coordinate with the barangay na magdagdag ng mga security cameras? Na alam naman natin yung mga areas na alanganin. Of course, magde-deploy po tayo ng police dyan sa areas na yan. Pinag-usapan din ang pagbibigay ng insurance coverage, hindi lang sa pasahero, kundi pati na rin sa rider. Pero walang tiyak na halagang tinukoy dahil kailangan pa raw ma-update ito. Pinaalala naman ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng tamang benepisyo sa mga rider, kasama ang contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Minimum wage, overtime pay, and so on and so forth. But more important po, yung hours of work. Dapat may maximum kasi may pagod do ang mga nagmumotor eh. Dapat to nakabantay dyan. And the other thing po dyan, Mr. Chair, yung occupational safety and health. Dapat po obligasyon yon ng mga employers. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.